talaga siyang ginawa. My God. Ang dami niyang tanong. Ulala. Welcome to Rina's Talk in France. Sana marami pa kaming ma-share sa inyo, guys, para naman mayroon kayong mapulot na mabubuti sa amin. Okay. Sige. Kilala niyo naman niya si Rina. Hello everyone, I'm Rina. 1 year na ako dito ngayon. Kasama ko si Ate Jean. Yes. Oo. Ngayon kasama sa The Feast din sa aming community ng Light of Jesus Family. Yan. Kaya ito ngayon is nandito para kaming question and answer. Question and answer, guys, para ma-share sa inyo. Hindi ko alam tong question na hindi niya to alam. Kasi mas maganda yung Subukan niya lang talaga na mahirap yan. Mas maganda yung question on the spot. Question on the spot. Kasi hindi maganda yung ang tawag doon eh? Yung scripted. So, hindi ko alam na may ganyan siya karaming question. Oo. Kasi matagal kami dito. Tsaka matagal na sana namin gustong gawin yung mga ganitong vlog, guys. So, wala lang talagang time. Tapos yung para lang may ma-share din kami sa inyo. Diba? Tsaka madalas umulan yung mga Oo, paraan. ngayon medyo maganda yung weather natin. So, let's see. Gawin natin to. Okay, once again, Rina, welcome Rina's to Talk. Rina's Talk in France. Okay, my first question is, how is Ate Jean after 3 years of working here in France? Ano ba yun? How was Ate Jean after 3 years working here in France? Masaya ako. Pero may lungkot din konti. Kasi syempre, alam mo yun, yung ating puso kasi nasa pamilya natin, kami nasa Pilipinas. Sana kung kasama ko lang sila lagi, di ba? Pero kung sa mga pangarap, masaya. Masaya yung puso. Pero yun, may kulang pa din. Syempre, family talaga. Kahit na step by step, unti-unti na natin natutupad yung ating mga pangarap, hindi pa man lahat, di ba, ngayon. Pero alam mo yun, yung kumbaga nakakausad na tayo. Yes. Diba, nakakausad na ako after 3 years natin. Marami na tayong nagawa, marami tayong natulungan ng mga tao. Yun nga lang, sa kabila nun, may lungkot kasi malayo sa pamilya. So, yun. Yes. Ayan. Okay na ba? Satisfied ka ba sa answer ko, Miss Rina? Ano ang mga achievements at narating mo na No. na nandito ka sa France? Madami na. Diba? Oo. Sige, i-share mo te para share ko naman yun sa inyo, malaman guys. nila Kasi yun nga, sabi ko sa inyo. I start from nothing. As in, wala talaga. Lagi ko yung kinukwento sa kanila, sa community namin, sa The Feast. Sa mga tao na, tsaka sa inyo din, guys, na nag-umpisa talaga ako, as in, wala, di ba? Wala akong pamasahe, di ba? Wala akong pambili ng luggage bag. Nag-umpisa ako na maging OFW na wala akong pambili ng luggage bag. Inuta ko lang sa kapitbahay namin, di ba? Tapos, ayun, ngayon medyo yun nga, marami na tayong, anong sabi mo ulit? Marami na tayong mga nagawa, achievements guys. mo? Yung kumbaga, yung goal natin, huwag nating susukuan, tuloy-tuloy lang. Kumbaga minsan mayroong mga ano ba yun? Mayroong mga hindrance, mayroong mga balakid. Alam mo yun, mayroong parang masaan mo yung tawag doon? Yun nga, hindrance, yung balakid na hindi ka matuloy, pero at the end, matutupad mo lahat, makukuha mo lahat yung mga goals mo, guys. So yun, nung sabi ko nga sa kanila, kinukwento ko na din sa kanila dati pa na, alam mo yun, yung kapag pupunta ako ng Manila, kasi nga wala kaming bahay doon, natutulog ako sa bus terminal. Hintayin ko mag-open yung pupuntahan ko na opisina, para hindi na ako mag-rent kasi wala naman akong pera, wala pa hotel, di ba? Doon lang ako matutulog sa bus terminal. Tapos titingala ako diyan, guys. Kung familiar kayo sa Cubao, lagi ako tumitingala pag nandoon ako sa Alimo, sasabihin ko, ay, ang ganda ng sunset. Sabi ko, Lord, balang araw magkakakondo ako. Hindi na ako matutulog dito sa terminal. Diba? Alam mo yun, na ayaw kong iparana sa mga anak ko na tutulog. Yung makikitulog ka kung saan-saan lang. Kasi syempre hindi naman every time pwede ka makikitulog ka, guys, sa mga kakilala mo. Syempre nakakaya din, di ba? May mga time ako na nakikitulog ako sa mga kilala, dala-dala ko mga saging, mga bigas sa sako. Syempre parang pakiswelo mo rin sa tutulugan mo, di ba? Kasi wala naman din ako ibabayad na pera sa kanila. Alam mo yun? So yun, yan. Yun yung talaga nung nakuha ko yung trabaho ko dyan sa employer ko na qualified na ako para kumuha ng kondo. Yun yung
yung una kong ginawa para may titirhan kami. And ibinigay ni Lord sa amin mag-ina. Yun yung isa sa ano. Tsaka napatapos ko yung anak ko. Nung nag-umpisa ako, di ba, hindi ko rin alam guys kung paano ko siya papatapusin. Di ba, hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, mag-aaral ka na sa law school. Pero hindi ko alam saan ako kukuha ng pera. Hindi ko alam guys kung paano ako mag-uumpisa na paaralin siya, di ba? Kasi nakwento ko na sa video ko na, di ba, 26 years old pa lang ako nung ako'y mabalo. Yun. Pero, yun nga, di ba, tuloy-tuloy. Ang ingay ba nung ano na yun? Tuloy-tuloy lang. Hindi ko sinukuha. Basta nakapokus ako. Magiging lawyer yung anak ko. Makakabili ako ng titirhan namin. Yun, tuloy-tuloy. Doon lang nakapokus. Kaya dapat huwag kang mag-focus. Kumbaga, minsan talaga meron. Ano yun, madadown ka ba? Pero, at the end, yan, tuloy-tuloy, makukuha mo lahat ng gusto mo. Yung mga goals mo. Amen. Are you happy here in France? How is your relationship with your employer? English ba yung tanong niya, guys? Ay, dapat naman ako. Yeah, yun nga, I'm happy because dito ko natupad ang lahat ng mga pangarap ko. Yes. Di ba, parang yung France ang nag-open door sa akin na give so much opportunity na talaga dito natupad, guys, yung mga pangarap ko. Alam niyo yun? Na hindi ko iniisip na, hindi ko inaakala na nandito ako ngayon. Tapos yung relationship ko sa employer ko, I'm very lucky, blessed. Di lang lucky, blessed talaga ako na may employer ako kasi, yeah, tinuring nila akong pamilya. Yun lang, araw-araw ko yung ipinagpapasalamat kay Lord na binigyan ako ng employer na itinuring akong pamilya. Hindi lang employer ko, kundi yung pamilya niya. Kumbaga parang ako yung pamilya na nila. Lagi yung sinasabi sa akin ng employer ko. Yun, biyaya sa akin yun ni Lord. Kasi nung nagtatrabaho ako, sabi ko sa inyo guys, yung Sirapa baby, inalagaan ko siya, umiiyak ako. Habang karga-karga ko siya. Kasi nalulungkot ako and at the same time, pumapasok na naman yung depression ko. Kasi sasabihin ko na naman, bakit nandito na naman ako sa ganitong klaseng trabaho? Na ayoko na nga, di ba? Ayoko na nakatulong, ayoko na ng ganyan, di ba? Pero yung, alam mo yun, yung mafe-feel mo sa employer mo na pamilya ka nila, mawawalang lahat yun. So ngayon, love ko na yung ginagawa. Tapos yung habang si Rapa pinapatulog ko, umiiyak talaga ako. Sabi ko, Rapa, you are my angel. Ikaw yung nag-save sa akin para tanggalin mo ako sa trabaho kong sa Victor Hugo, di ba? Na napakahirap doon. So yun, kaya sobrang yun, masaya ako and blessed. Yan. Masaya para sa pangapangarap. May lungkot na konti kasi nga, di ba, malayo sa pamilya. Normal naman yun. Pero at least nabibigay natin yung kailangan nila kasi kung wala naman tayo dito, hindi ko din alam paano, di ba? So yun. Yeah. How do you handle the kids, Rapa and Matmat? Do you teach them our Filipino culture? Ay, English lang yung tanong niya. Mahirapan naman ako mag-English ito, guys. Uy. Kadalawa kasi Ginugol niya, ko dati to. bear shout out. O, ginugol niya pala yan, kaya naman. Joke. Ay, mga question niya. Konting ano lang. Nag-translate talaga yan. So una-una kasi, I considered them as my own children. Kasi yun ang very important, guys. Kapag ikaw ay nag-aalaga, childcare ka, dapat may puso ka sa mga bata. Kasi kung wala, hindi ka magsa-success. Kung you look lang sa pera, mahirap. Kasi ang mga bata ko talagang as in, super energetic yan. Oo, Sobra. as in, kakaiba yan. So kung hindi mo sila mahal, baby, one day lang magre-resign ka na. So yun, tinuturo ako sila ng Filipino culture. I teach them how to pray. Tinuturuan ko sila magdasal bago sila kumain. Which is talagang nakakatuwa na yung bata ay nagpapa-Jesus talaga sila, nagtithank you sila bago sila kumain. And then, bago sila matulog. Yan. Yun yung mga Filipino culture. Tapos, yun, everyday naman, kinakain din nila halos Filipino food. Diba? Rice and chicken. Yan. Rice. Rice is life na rin sila. Pero siguro pag naglaki-laki na yan, syempre yung mga Frenchman, di man sila maki-rice. Siguro mag-change din yan. Ano, marunong sila magtagalog? Yes, marunong sila magtagalog, and then ate, kuya, opo, yan. Marunong silang kahit na super kulit, mag-respect man yan sila. At saka, yung, alam mo yun, yung pagrespeto pa din, na pag pinagsabihan mo sila, don't do this, don't do that. Makikinig sila sa akin. Titigil Yun naman din yung sila, gusto, no? titigal din sila. Yun yung maganda din. So ano pa kaya? Ilan ba yan? Diyos ko, ang dami. Ilang years ka na nga ate Kay Morgan? 2 years, mahigit na. 2 years and a half. Tagal na rin.
Yan, nasagot mo na rin to, yung bakit mo nasabi na super blessed ka kila Morgan. Dahil Yeah. na, Hindi lang, kumbaga hindi lang ako swerte, biyaya talaga sila ng Panginoon. Alam mo yun guys, yung parang dadalhin ka ni Lord sa mga taong nakalaan para sa'yo. Yung bawat individual sa atin, may mga taong nakalaan para sa'yo. Alam mo yun na magiging parte ng buhay mo. Kasi hindi, yun sila lang talaga, hindi lang sila employer, hindi lang sila, they Family consider mo me na as talaga family. sila. Oh. Kasi di ba yun nga, pumunta ako dito, na-strain, na hindi ko alam. Di ba? Hindi ko alam saan ako mag-uumpisa, walang mag-guide sa akin, hindi ko alam, basta lang. Hindi ko alam kung paano ulit ako mag-start, di ba? Pero yun, lagi ako nag-pray, lagi ako nagdadasal. Alam niyo yun guys, kinukwento ko sa inyo doon sa Victory Room. Lagi ako nag-pray na, Lord, i-guide mo ako, tutulungan mo ako. Yung pag-trip ko pa lang, pagbiyahe ko pa lang papunta dito, grabe na yung dasal ko, Lord, na alam ko na hindi mo ako ipapahama. Yes. Kasama kita. Yung lagi yung sinasabi ko. Alam mo naman, alam yung lahat na illegal tayong pumunta dito, di ba? Wala na akong visa nung pumunta ako dito. Pero I always prayed na hindi, alam ko na kasama kita palagi. Yes, Di amen. ba? Yun. So, wag tayong matakot na sumubok kasi kasama natin si Lord sa buhay, sa laban ng buhay. Hindi tayo mapapariwara kapag talagang siya ang kasama natin, na isinurrender natin, we offer everything sa Kanya and bahala na siya. And it happens to me. Kung nangyari sa akin, nangyari kay Rina, and it happened to you also guys. Lakas lang ng loob at saka Diba? dasal. At lakas ng loob. Labarn lang. At Jean, ano ang mga struggles mo bago ka nakarating dito sa France? Paano mo ito nagpagtagumpayan? Sa struggle, madaming struggle. Hindi ako kumakain guys, sabi ko sa inyo. Kasi walang pabili pagkain. Dito sa France. Kasi yung bago ako maging OFW, kasi dito sa France, hindi na masyadong struggle. Dahil, syempre, dumating na si Daddy Bear sa buhay ko. Ayo. Kumaga may nag-finance na sa akin. Kasi kung wala, yun, alam niyo din yan lahat guys. Kasi syempre kung wala naman si Daddy Bear, wala din, di ba? Wala naman talaga akong pera. Wala akong gagastusin. So siya talaga. Shout out my love. Yan. Utang na loob ko sa kanya ang lahat. At hindi lang yung utang, parang hindi ko kayang bayaran din itong bus, yung lahat ng na-help niya sa akin. Kaya yun nga, 'di ba? Bibigyan niya tayo ng mga tao na ipapadala para, Yes. 'di ba? Para makatuwang natin na matupad yung ating mga pangarap, 'di ba? Alam niyo yun. So, struggle madami. Super dami. Yung hindi ka kakain buong maghapon. The next day, hindi pa din. Yung tubig lang, di ba? Yung maglalakad ka, di ba? Kanito ko sa inyo. Yung sa agency sa training, maglalakad ako simula sa training center hanggang sa terminal, 2 hours. Naglakad lang ako. Tapos yun nga, yung pambili ko ng kailangan ko wala. As in, matututo ka talaga na magtipid. Dahil wala eh. Di ba yun? Pero yung dito na sa France, sa Poland kasi, hindi na din masyadong mahirap. Dahil, syempre, sumusweldo na tayo doon. Tapos nung dumating na ako dito, yung anytime naman kailangan ko ng pera. Kasi usually yun lang naman nagiging struggle natin, yung talagang finance, di ba? Finances. So, kung wala tayong financial, yun medyo talaga mahirap. Dahil wala ka ng financial, wala ka pa rin, di ba? Wala ka pang trabaho, paano, di ba? Hindi mo alam paano ka din mag-a-apply, di ba? Mahirap din yun. Yung dito kasi, hindi na rin ako natakot na tumawid dito. Kasi if ever, ano yung mangyari sa akin, wala akong trabaho, hindi ako papabayaan. Kumaga, hindi ako papabayaan ni Nick na tutulungan niya ako. Parang gano'n. Pero yung sa Pilipinas, guys, oh my God. Kasi mga pagkain. How do you handle your problems din? Lalo na malayo tayo sa ating pamilya. Paano mo na-handle yung problema? Kasi ano naman ang problema, di ba, nandiyan lang talaga siya. Kakambal na ng buhay. Kaya wala nga problema, di ba? Hindi normal yung buhay, di ba? Ano lang, umiyak ako gaya kanina, di ba? Umiyak lang ako. Kasi, di ba, yung family namin ay may pinagdadaanan. This time, umiyak ako na, Lord, ikaw nang bahala. Ayun, first sa'yo. Tapos, yun, madalas pumunta ako sa church kahit, doon ako tatahimik at magdadasal. Hihingi ng tulong sa kanya kasi kung tayo lang din man natin kayang gawin, di ba? Ganon. Iiyak ko lang sa kanya, guys. Tapos, I share. Gusto ko niya yumakap. Kaya kanina pagkakita ko kanina, yakapin mo ako. Alam mo yun? Kasi di ba yung yakap, ibang nabibigay nun eh. Yes. Di ba hindi ka naman yakap dun sa ibang tao, di ba? Sa mga ano lang. Yung, kagaya kahit sa yung pag nalulungkot ako, si Rap, si Matmat, I hug them. Nung mag-isa pa lang ako dito, wala pa sila sa buhay ko. Siyempre, din ako, napapagod ako. Niyayakap ko sila. Kasi iba yung nabibigay ng hug. Alam mo yun?
Pag nayakap ka, ng nakaka-relieve. nararamdaman. Tapos yun, in-offer ko kay Lord lahat ng problema. Kumbaga minsan talagang nada-down tayo, na-depress tayo. Pero pag na-i-offer natin sa Kanya, siya na bahala. Madalas kong sinasabi, lagi yan, Lord, I offer my days to you. Ngayong araw na to, pag gising mo sa umaga, di ba, ano sasabi ko, mag-sign of the cross ako, kahit hindi ka man, magdasal. Sabi mo lang, Lord, bahala ka na po, I offer sa maghapong ito sa'yo. Ikaw nang bahala sa amin. Ganun na lang, di ba? So, ganun. Yes. Ang dami mong question. Yan, I hope guys Okay. na Mm-mm. nakapag-share ka. Sa inyo nagganda ng Oo. sunset. Ito may isa pang tanong, how are you as an OFW mother? As an OFW mother, mahirap ano. Yun ang Ah, pinakamahirap eh. May question pa to te. Paano mo napag-iba yung connection mo sa mga anak mo kahit na malayo ka sa kanila? Kasi, di ba, minsan may mga anak na yung mga ano ba to, OFW na katulad natin, yung iba is yung mga anak nila napapariwara. Pero at least sa iyo, sa akin, yung connection natin sa mga anak natin. Yun lang. Ayun, i-share mo sa kanila tayo, bigyan mo sila ng tips kung paano mo i-handle sila yung mga anak mo. Kasi pag ang very important kasi yung communication sa kanila. Dapat everyday talaga, message mo sila. Kahit super busy yan, minsan si So hindi yan mag-message sa akin. Pero you keep in touch sa kanila na wag mawawala yung communication. Dapat lagi mo silang kakausapin. Lagi mo silang kumustahin kung kumusta na yung ginagawa ninyo. Mahirap kasi para sa atin, di ba? Kasi minsan, di ba, hindi mo din sila makontrol kung ano yung gusto nilang gawin. Parang hindi mo na din alam kung ano na yung ginagawa nila. Kasi minsan nagsasabi sila na gano'n ang ginagawa nila, pero hindi mo din alam kung totoo ba yung sinasabi nila. Pero basta we keep communicate sa kanila, kahit na kakausapin mo sila, mag-message sa kanila, di ba? Para yun yung pinakaano talaga kapag OFW ka, nanay ka, na malayo ka sa pamilya, yung communication kasi yun lang yung na maaano mo yung love mo sa kanila. Lagi mo ipaparamdam na love mo sila. Ayun. Tsaka yung bibigyan mo siyempre yung kailangan nila. Pero hindi mo siyempre luluho na di ba? Oo. Pero ako din kasi as long as kaya nga tayo nagtrabaho, di ba? Bibigyan lalo nung maliliit pa yan sila na iniwan ko, di ba? Parang ko na, bigay ko magandang buhay sa kanila kasi yun naman talaga. Kaya tayo nagtrabaho sa malayo, di ba? So yun. Kaya Tapos yun nga, pag hindi mo na makontrol yung anak mo, dali mo kay Lord, bahala ka na po sa anak mo. Kasi mahirap din eh, hindi mo makontrol, lagi kang iiyak kasi nga hindi mo na alam yung ginagawa niya. Ang gano'n si Bunso nag-ride. Ay, gabi-gabi guys, hindi ako nakakatulog. Kasi syempre iniisip ko, saan na naman nag-ride yan si Bunso? Syempre nakakatakot, di ba, yung mga nagmumotor? Nagkakare-karera pa yan, naghihingi pa yung mga uniform pa sila. Kasi yun, wala akong kayang gawin para doon. So, Lord, bahala ka na po sa anak. At yun, pinoprotect naman niya talaga. Kasi yung, alam mo yun, yung prayer ng isang ina para sa isang anak. Para sa mga anak is powerful. yes. So, yun. Kapag ka na-homesick ka, te, anong ginagawa mo? Wala, umiiyak ako. Siyempre. So, umiiyak ako. Tapos, nanonood ako ng mga videos, nagbabasa. Yan, kasi hindi ko siya yung kapag na-homesick at ako'y gagala, hindi kasi ako ganun. Yung, alam mo yun, magkakaiba naman kasi tayo. Kasi mayroong iba na, kapag na-homesick ka, pupunta sa mga friend, maggagala, mag-iinom, mag-ganun. Hindi ako kasi ganun, na pag na-homesick ako yun, magbabasa, manood ako ng mga inspirational videos, mag-church, ganun. Mas, yan, pag ako na-homesick, mas prepare kong mag-isa. Yan. Na yung tahimik sa church kasi uupo ka lang doon. Quiet time mo siya. Parang gano'n. Homesick ka. Ina-address mo yung nararamdaman mo. Oo. Kasi ako masayangin ako eh. Alam mo yun, yung kasi syempre pag na-homesick tas aalis ka. Okay naman din yun, di ba? Kasi yung outlet mo eh. Nasasayangan kasi ako. Nasasayangan siya. Nasasayangan Kasi sa pag pera. lumabas ka dito, magastos. Yun. Oo. Nasasayangan ako. Tapos ko na naman eh. Tsaka galing na ako sa mga ganyang sitwasyon. Kaya parang napagdaanan ko na yung mga ganun. So ayoko nang balikan. Dahil ayoko nang pagsisihan na sana kung hindi ako naging ganun. Sana okay ako ngayon. Yung mga ganyan.
Te, Sa susunod paano ako mo, naman magtatanong sa kanya, kala niyan, mga 20, 50 na question niyan. te, paano mo binabudget yung salary mo? Ngayon kasi, malaki talaga yung expenses ko kasi nag-aaral pa yung anak ko. Pero, mas priority ko din yung investment. Nag-invest talaga. Dapat wala nang pang shopping, i-invest mo yung pera. Kumbaga, nagkakautang ka minsan, pero pinupunta mo sa investment para hindi mawala yung pera natin. So yun yung very important guys. Ganun yung pag-manage ko. Kasi sa tuition fee ng anak ko, talaga as in malaki. Tapos yung anak ko, hindi naman ako maluhugay sa mga pagkain. So, mas ko talaga na makapag-invest. Kasi yun lang din yung mapapamana natin sa mga anak natin. At the same time, pagtanda natin, hindi tayo aasa sa kanila. Oo, Oh. yung tama. For example, 50% dapat sa investment. Mm. Yeah. Kasi pagkain naman, magkano naman, hindi naman kami maluhugay. Saya kami sa isdang may sabaw. Oo, isang may sabaw, happy na ako niyan. Oh, hindi naman din ako mahilig lumabas-labas man minsan lang, di ba? Ayun. Parang 50% investment, tapos yung tuition fee, hindi mo pa rin kasi masasabi na 70% investment at saka expenses mo. Kasi wala pa ako sa ganyan eh. Dahil, syempre yung tuition fee na anak ko, as in, kulang pa tayo yung sweldo ko. Kasi hindi ko alam paano ko napamanage yung sweldo ko. Di ba? Kailangan natin ng mga additional income. Oo. So, yun. Ayun. Ano pa yung mga pangarap mo, te? Siyempre, hindi lang naman hindi Ang natatapos pangarap yung ko- pangarap Yes, natin, guys. di ba? Ang pinakapangarap ko talaga, makapag-serve kay Lord, makasulat ng libro. Kasi inumpisahan ko yan dati noon. Pero na-stop, syempre, kailangan kong mag-concentrate, magtrabaho. Pero ngayon, parang namomotivate na naman ako na gusto ko makasulat. Gusto ko maging inspirasyon nila. Oo. Lalo ng mga nanay. Alam niyo yun, no? Yung nanay na walang-wala talaga na laki sa bukid. Ako yun, guys. Oo, na parang nangarap na, hindi ko pinangarap, hindi ko alam nga yung Europe, guys, eh. Hindi ko alam yung Eiffel Tower, Eiffel Tower pala. Basta ang pangarap ko lang noon, sabi ko sa inyo, Lord, pwede, gusto kong pumunta ng Vatican. Kasi ako yung, alam niyo yun, hindi ko alam, maliit pa ako ata niyan. Basta maliit pa ako, alam ko talaga na si Lord, yung Vatican City, ganyan. Na very, hindi na religious, very faithful ba, na yung ang aasahan ko si Lord lang, lalo na nung nabalo ako, di ba? Basta nung maliit pa ako, lagi kong sinasabi, nakwento ko nito sa vlog ko dati, lagi kong sinasabi na gusto kong pumunta ng Italy, sa Vatican. At kapag nakapunta na ako doon, sabi ko, pwede na akong kunin ni Lord. Sabi ko. Kaya nung last 3 years ago, nakapunta ko ng Vatican, minawi ko yun, guys. Sabi ko, huwag mo na ako kunin, Lord. Makasulat mo na ako ng books. Yun, hindi ko rin alam, guys, kung paano ako gagawin ang magkaroon ng isang, yun yung pinaka-main ko. Magkaroon ako ng isang libro na bago mo lang ako kunin ni Lord sa mundo, may naiwan ako. Yun yung isa sabi na. Kasi meron naman akong bahay. Kumbaga, yung mga material, meron naman na tayo, hindi na natin pakabonggahan, pakadamihan. Kasi syempre, nahihirapan din tayo magbayad. Tama na yung may investment ka, may pagkukunan ka para sa future mo, di ba? Pero yung pinaka ko talaga, yun ang pinaka-ultimate goal. Makasulat ka ng libro. Yeah. Anong title, The te? real meaning of life. Ayan ang title. Yes. So, may cover photo na ngayon ako ganyan ako kunyari. Pero ako ganyan ako sa Paris, guys. Na-sketch na yung dati. O, di ba naka-vision Cover na nun. yun sa kanyang Oo, di naka-vision ba? na yun, guys. May Apat cover na yan photo na i-aayos. Antayin na lang natin kung kailan niya i-release. Hindi ko alam. Yun din, yun lagi kong sinasabi eh. Hindi naman ako, guys, matalino. Paano ko siya gagawin? Pero wala namang imposible kapag Yes. si Lord ang nagbigay ng wisdom sa'yo. Yes. And may mga tao, alam ko may mga tao siya. Kaya nandito rin siguro ako. May mga tao siyang gagamitin para matupad ko ang mga pangarap na yun. Alam mo yun, yung maging inspirasyon ka lang ng iba. Oo. Na yung libro na yun, sinusulat ko na siya nung ma-met ko si Nick. Alam mo ba, lagi niyang sinasabi sa akin. Kaya namomotivate din ako. Sa pag-vlog, guys, namomotivate din ako mag-vlog. Kasi siya din, lagi niyang sinasabi sa akin, okay lang yan, Mami Bear. Kasi walang nanonood na marami, di ba? Hindi naman tayo famous, hindi naman tayo walang manonood na marami. Lagi niya lang sinasabi sa akin, it's okay, sabi niya. May isa, 2 tao na na-inspire sa buhay mo. Nadala mo siya kay Lord. Naipakita mo sa kanya, di ba? Okay na yun, sabi niya ganyan sa akin. May 1, 2 nanonood. Kaya keep going na mag-vlog, guys. Kasi everyday may mga bagong followers mo po ako. Kumbaga parang ako na
tama nga, sabi ni Daddy Bear, may isang tao lang na nagtiwala uli kay Lord, di ba? Na hopeless na dahil sa'yo, parang nagkaroon uli siya ng pag-asa. Reward mo yun sa kanya. Oo. Di ba? Oh, yan, baka ba talaga niya rin. Diyos ko, malulubugan na kami dito ng araw, guys. Kung may isang wish ka pang hihilingin kay Lord, ano yung pinaka gusto mo? Sabi mo sa kanya. Magkasama-sama kami. Pamilya ko. Oo nga. Oo nga. Yun lang. Sarap kasi yun, ano. Yung parang ibalik uli yung alam mo yun, guys. Yung parang ibalik mo yung dati na magkakasama kayo na nagdadasal kumakain. Hugas ka plato. Yung parang gano'n. Alam mo yun, pero yung hindi na mahirap, guys. Alam mo yun? Yun yung Bata ka pa. wish mo. Ikaw ba, ganun din? Yung parang gusto mong ibalik yung dati, na sama-sama kayo, pero hindi mahirap na sitwasyon. Oo. Alam mo, yung mayaman kayo Saya. ba? Mayaman na. May kubyertos na. Yes, yun. Yung makain na sa yung bintang sama-sama plato. pa rin kayo na magdadasal ng rosaryo. Yung sasabihin na, ikaw yung magdanalangin ngayong araw na to. Kasi gano'n kayo magkakapatid. Ikaw na, yung papatagalin pa maghugas ang plato, guys, kasi ikaw yung maglilid ng prayer. Yun yung gusto kong ibalik. Yun yung gusto kong wish. Oo. Na sama-sama kami. Pero hindi mahirap na. Kaya nga. Kung may isang moment na hindi mo makakalimutan dito sa France, ano ito at bakit? Ay, naku po. Doon na pagtatrabaho ko doon sa France, sa Victor Hugo. Yun guys, yun. Mahirap yun. Yun, isa yun sa mga moment ko dito. Yun lang naman na ibang magbakim ng kortina guys. Wala na ibang moment, yun lang. Kasi kay Morgan wala akong moment. Lahat masasayang moment ko sa kanila. Yung doon lang talaga guys. Ganun siya. Bakim ng Kwento mo kortina. na ano? Bakim ako ng kortina guys. Ano ka? Linis ng bintana? Yan, naglilinis. Ayun, isa pa yun guys. Una pala ganito yun. Una muna, sabi niya sa akin, Jean, come here. You touch the floor. Look at that. It's very dusty. Kinuha niya yung kamay ko, pinatouch niya sa sahig. Naliit ako doon. Tapos halos mamatak na yung luha ko. Okay, I will clean it later. Sabi ko, nilinis ko yun. Sabi niya, ilang beses mo bang, how many times you clean the window, ganyan siya. Sabi ko, nililinis ko man yan every Thursday. Kasi, di ba, magsashabat ng Friday night, di ba? So, yun guys. Ilang windows yung, ko siguro mga 20 na windows. Inano ko yun. Nilinis ko yun ng winter. Lamig. Wait. Lamig. December, January. Yes, January. January yung guys, lamig-lamig pa dito. Nakatalukbong ako, ako, winter coat. Nasa minig-minig ako. Sa sobrang galit ko na sa kanya, umiiyak ako. Tinapos ko lahat yung bintana para makita niya na. Tapos, mga malapit na kumatapos, tawag siya sa akin, Jean, come here. Enough. Pero tinapos ko yun. Tapos nung gabi din na yun, I resign. Kasi natagpuan ko na itong aking, ang aking rap-rapin na. Diyan yan, no? Sala de food. Super blessed na siya. Nag-chat ako, I resign. Na pumapatak ang luha ko, nagagalit ako. Grabe naman talaga kung ano to. Commercial. Babalik yan dyan. Dito na lang, te. How is your love life, te? Yeah! I'm in love. Charot. Love life ko, masaya ako. Love life ko ay in love. In love ako everyday. Kasi, yun, biyaya din yun ni Lord. My love, you are a blessing from God. Biyaya yan ni Lord si Daddy Bear sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, sa buhay ng mga anak ko. Biyaya siya para sa amin. So, yan. Kaya mahal ko siya. I'm in love, guys. So, tsaka hindi yung parang, ang titingnan mo nilang dun how very, siya sa'yo talaga na ibinigay niya ang lahat para sa'yo. Paano hindi mo siya mamahalin, di ba? Alam mo yun? Kaya nga. Na siya talaga. At saka, ang titingnan mo dun yung hindi lang pag-ibig eh. Yung parang, yun nga, biyaya ni Lord, kaya, yun. Sobrang blessing, sobrang blessed. Yes. Super blessed. Natapos na ba? Hindi, meron pang isa. Oh my God. How is your relationship with Jesus? Siyempre nakikita naman natin nyo guys, di ba? Lagi si Ate Jean
nagpo-post ng mga, pag nagmimisa kami, nag-serve kami sa The Feast, na isasabi niya sa inyo. Sa mga nandyan na followers ni Ate Jean, meron na po tayo ditong The Feast Light Paris sa bahay po namin ni Ate Jean namin ginagawa. Ito po ay Light of Jesus Family from Brother Bo Sanchez. Alam ko po na meron din mga feaster dyan. Hello, Yan, hi. ka-feasters! Oh, shoutout pala dun sa nakita ko nung nakaraan. Sabi niya, parang familiar ka sa akin. Siya nakita sa puto. Sabi niya sa akin, ma'am, parang familiar ka sa akin. Nag-vlog ka, ano po? Yung Pinayossi? Yan, ako yun. Shoutout. Yan. Yan, sa mga naghahanap ng spiritual community, we are here, guys. Yes. We are all open sa inyong lahat na makasama namin. Yes. Yan. Kasi yun yung very important Oo. sa buhay natin. Dito yung mga OFW na nandito na nangangailangan ng community, na gusto nyong magkaroon ng kasama bilang isang pamilya, nandito po kami para sa inyo. Sana ay you are welcome and you are loved. Kung saan mayroong magandang mangyayari sa iyo sa The Feast Light Paris. Yan. Yeah, Sa ano yan? Ano yung sabi mo? How is your relationship with Jesus? I allow him na siya yung kikilo sa buhay ko. Alam mo yun? Yung parang bahala ka na Lord sa akin. I allow him na siya na bahala sa akin. Alam mo yun? Yes. Siya ang king. Yes. King of your life. Hindi ko ma-explain guys eh. Basta yun. King of your life. Na sa kanya ko lang ipinagtitiwala ang lahat. Yes. Ganon ko siya na relasyon. Yung wala ka ngayon, meron ka bukas. Dahil siya ang magbibigay ng lahat sa'yo. Hiningi mo ngayon, ibibigay niya sa'yo. Ganon. God will provide Yes. everything. At talagang totoo yan, guys. Amen talaga yan. Amen talaga yan. Amen. Yes. So, yun. Yes, we Natapos na? are finished. Yeah. Sa susunod, guys, si Rina naman talaga. Ilan ba yung question niya? Ma-excite kaya Ano sila naman? sa akin, hindi naman nila ako kilala. Ma-excite siya. So, I try to do this kind of video, guys, para makapagbigay kaming inspirasyon sa inyo. Si Rina muna yung una nating interviewin. Kung dito na mag-i-start, parang dito na yung, I try my best na dito mag-flow yung ating channel ba, na yun, yung mag-interview tayo ng mga kabayan natin dito, di ba? Yung mga, Oo. sa akin muna ugot na, tapos sa next, kay Rina. Sabi ko si Rina. Si Rina, kilala niyo na. Yung istorya naman ng buhay niya, yung hahalungkatin natin. Malalim na malalim. So, malalim na Pinagdaanan malalim. nito. Oo. Yan. Pero bless si Lord Diba? din ng aming provider. Siya lang talaga. Yes. The King of our life. Amen. Thank you, Tijin. Thank you so much, Thank Rina. you. Thank you so much, guys. Salamat sa inyo lahat. And yun nga, hindi ako magsasawa na magpasalamat sa inyo. Paulit-ulit, guys. Without you, siyempre wala din yung channel natin. And I keep doing this para sa inyo. Diba? Para dun sa mga, sa mga nangangarap na, kagaya natin na, so yun lang. We keep Ganda-ganda naman. going, and yan, palagi ko sinasabi sa inyo, we keep going, and God bless us all, guys. We love you all. Bye! Ang gara ng kamay ko.